Pag-abot nako sa venue, gisugat dayon ko sa usa ka batan-on nga dalagita. Dagan dayon siya sa, "Kuya, murang nagkita na gyud ta." Ko, mao ba? Diin man. Sa basta murag camping to, murag camping. Ikaw si kuano, Kuya. Niko, basta kay kuya, wa lang gyud ko musulti sa akong ngalan. Hindi siya nga, basta nagkita na kita. Hala kuya, welcome gyud kuya ha, kining tambong gyud ka sa among nga meeting. Kay murag gikan na ba kaglayo nga lugar kuya no? Niko, gikan kog layo. Pag hour of worship, siya man ang song leader. Unya ako nag-speaker. Tay, kuya, participants ka ngayon? Ko, oo. Unsay imong part kuya? Ako yung opening prayer. Wapod siya kabantay nga mag-opening prayer, mao day ang mag-speaker. Pagtindog na ako may nag-speaker. Des tubangan mo ragid sag matunaw. Pagkahuman, sa pastor, sorry gi kaayo. Wa gyud ko kakilya sa imo. Ikaw di ay ang district leader sa Tikaw, ning kuwa ka kakilya. Kay sa una manggod, bago pa kong na-assign sa Tikaw, sa Masbate nagliman pa ko, gwapo ko sa una. Di sa karon di ay kuya, ning samot ka gwapo. Mao nang wa nakakakilya. Karon kay magsugod na ta mga batan-on, ako'y hangyo sa inyo kay nang lurag man mo si Radi ang mga ganghaan sa gingharian sa mga langit aron nga insakto ang atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, walay disturbo og dunay kasulimni sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Anong nangatawa man mo? Ha? Naminaw ko, mura magding hinay. Naminaw ko sa mga speaker ninyo. Ganina murag Tagalog to, no? Pero murag kantigo pod sa pagbinisaya. Unya si pastor murag binisaya ra man pod. Bot pasabot kasabot ra mo binisaya. Kasabot ra. Salamat. Dito in town sa Tikaw, usa ka bulan di gyud gumuwali. Liman mo anang, pastor. Kadina. Kadina. Ngaman, magbatog na kita. Pag-abot na po ni Masbate City, pastor, kadina. Ngaman, magtuna na kita. Kasabot mo kung saan ang magbatog? Ang magbatog sa ato dinhi, ang kanarang manok ang mubatog, inig kagabi, mubatog kay muhon. Ang sa ato dinhi ang magtuna, karabaw ra na mutuna dito sa tunaan ug sa luragan. Sa ila ang magbatog magsugod na. Unya adto kag Masbate City magtuna na pud na, magsugod ra gihapon. In 1 month dili ko makarelate sa ilang sinultian. Mao nga nagtinagalog ko. Agoy in taon ning mga Cebuano magtinagalog. Tagalog tuod ang sulti, pirti-pirti yung bagaas pag-pronounce. First time na ako nga travel sa Caicos Rurubas. Wa man ko katultol asa ng Masbate City, kay first time man akong ningadto, ang akong katupad mura mag senior citizen na to. Unya magsigi kog tan-aw Jollibee Masbate City, 15 kilometers. Dul-dul na lang gyud ko. Nabalaka man ko kay basig masaylo ko nya kay ang Rurubas diretso man nagkubaw maabot hinung kog Manila, mas dakong problema kay wa man gyud ko katoy-toy anang asa ng Manila. Nangutana ko sa iya. Nya mura maguglain lang sinultian, nagtinagalog na lang ko para safe. Nanay, saan po ba dito ang Masbate City? Tagalog ha? Pero makapal. Saan po ba dito ang Masbate City? Tubag man na siya. Kay pakain ka man. Wa gyud ko'y laing nasabtan, ang kain ra gyud. Di ako po siyang gitubag. Nanay, tapos na po akong kumain kanina pa. Hindi siya, hindi. Ang ibig kong sabihin, saan ka pupunta? Ano ba, klaruhon ay pakain. Abot na kong Masbate. Liman pa man ko adto, gisugo na dayon ko sa pastor. Sige dong, ikaw ang mag-preside. Unya kay Tagalog man, ko pastor, di ra ba ko kantigo mag-Minasbate? Di sa, Tagaluga. Nya kay nakapakain na gyud. Saan ka pupunta? Nakapractice-practice na ko gamay. Ya, sige. Patinduga ang mga kaigsunan. At tindog din ko. Mga kapatid, tayo po ay tumindig para sa ating closing song.
Tindog din sila. Nangatawa man. Sa pastor, ang pangit pakinggan. Kung bakit? Tawag yung tumindig. Sabihin mo, tayo po ay tumayo para sa ating closing song. Ingon ko nga, ang kaon bitaw sa Cebuano, kain man sa Tagalog. Di ang tindog, tindig. Di ba? Pero kasabot man po sila. Tindig. Kuan raman na, kana bang diferensya lang gamay ba? Oo, kay og mag-inilunggo ka, butangan lang na nimo og kanang kag, ilunggo na siya. Mao na didto sagol-sagol man dinhi magbisaya ta para atong masabtan ang pulong sa Ginoo. And by the way, salamat Sangyaw Singers. Subscriber ko sa Sangyaw Singers sa ilang Facebook page, sa ilang ministry, pirmi ko na nagasunod sa ila kana ilang mga kadtong mga tracks nila, makita ko na ministry ni Brother Ted Helbuena. Salamat and praise the Lord sa inyong kanta. Karon pag yung ko kadungog sa live nga kanta sa Sangyaw Singers nga langit nun gyuday kayo sila manganta. Atong pasalamatan ang Ginoo. So karon ako manggod nganong ganahan kay ko maminog kanta kay personally mukanta man lat ko pero kanang ako ra isa. Kay pakantahon ko ninyo nga kauban ta basin instead nga ma-encourage mo basig maluya na hinuon mo. Kay didto ra bastikaw hindi siya, pastor, gipangutana kong mama ba? Kung unsa man, siya nga, pangutana inyong pastor o kantigo ba siya mo kanta? Ingna nga dili. Pangutan apod o kantigo ba siya mo gitara? Kundi pod inday. Di siya kay, ang mga pastor manggug kuno, pastor kay dapat kantigo mo kanta o mo gitara. Na, og maunay requirement mga kaigsunan. Dugay ra nawa ko sa buhat. Pero ang Dios manggudwa man magtanaw og talento. Ang gitanaw sa Ginoo ang commitment man sa pagbuhat. Ato lang ginibawi-bawion kay unti nato ni bawi-bawion medyo malangan man ta pero muna akong gisultis mga kaigsunan kung pastor pa ko nga maayo ko mo kanta makantigo ko mo gitara mag-crusade ko dili na manambong ang mga kaigsunan nganuman moingon mga kaigsunan ay si pastor na lang didto kay kantigo siya magsong leader unya kantigo pud siya mag special song kantigo pud siya muwali siya na lang didto iyan na tanan. Mao na nga nalipay ra pug ko nga di ko kantigo mo kanta, unya di ko kantigo ng mga gitara ug mga musical instrument kay ang mga kaigsunan maganahan ug malipay gid silang mongadto kay luoy kayo ang pastor nga inig kanta perting yabaga. Kinsa to nag-eskwela theology din I don't know if in Mountain View College the same ang ilang system. Pero kining kanta-kanta part man gyud ni siya sa ministry. Before me mag fourth year college, sa third year na mo, out man me sa field. Before me i-out, na ay interview. Di ka kakapasar sa interview, dili ka kaproceed sa gitawag og externship program, dili po ka kaproceed sa fourth year level. Pinakaunang requirement sa interview, dapat naakay uyab. Muna'y pinaka-primero gyud. Karon usa na lang kabulan ang interview, wa pa man gyud gihapon ko'y uyab. Nya di man ko ganahan nga maggamay ang ako nga score nga akong grado kay ganahan magyug ko nga taas-taas ko grade aron nga ugon sa to nga mga academic honors nga gusto na akong kabuton dili ko ma-disqualify. Ko Ginoo nagampo gyud ko tagaig gyud kog uyab sa dili pa ang interview. And sure enough, God answered my prayer. 1 week before sa interview, nakauyab ko. Interview na. Okay, Mr. Jomar Compuesto. Our first question is, do you have a girlfriend in the campus? Girlfriend? Tubag din ko. Yes, sir. Pila naman mo ka tuig? Pila naman mo ka bulan? Ingon din ko, usa ka semana. Unsa man din mong uyab? Ning ko, pang requirements. Pang requirements. By the way, karon minyo na siya unya. Nagmalipayon po siya sa iyang kaminyoon. Ako lat nagmalipayon na po sa akong kaminyoon. Pero sorry lang gigayo and God bless her. Nahimo gid siyang requirement pero pasalamat gid ko. Di taas-taas na akong rate. So after adto, natubag na. Okay, you have a girlfriend. Our next question is, we know that you can do Bible study. And we know that you can preach. And our next question is,
can you play any musical instrument? Uroy og moingon ko kay manghambog ko aron lang makagrado ko. Yes sir. Unya moingon sila, okay? We have a piano here. Try to play a piece in the piano. Matagbaw ko. So ning honest na lang gyud ko. No sir. Okay. Can you play guitar? No sir. Can you play violin? Samot sir. Di manggani ko kamo mo piano, gitara, samot ng violin. Ilang question. Can you sing? Makakanta ka? Naanapod. Karon og moingon po ko nga, yes sir. Moingon na po sila, okay, we have a church hymnal here. You choose a song, kanang nasa hymnal, and you sing for us. Saon ko man na, nya walay accompaniment. Nitug-an na lang ko. No sir. So ang ilang question, how can you organize your young people if you do not know how to sing? And how can you lead your congregation if you do not know how to play any musical instrument? Kuha na, bagsak na giguan eh. Pero unsa akong gitubag, sir, you know, pastors are not called to sing. They are called to preach. Basta, human ang interview. Human na to. Gipagawas na ko, gawas na. Wa na isunod nga pangutana. And I ranked number 1 during that interview. Sa tanan nga nag-interview, ako rin pinakadali. Ang tubag na nako, kami nga mga pastor, kita nga mga pastor kay kamo, mga pastor mampud mo ang nag-interview sa ako. Wa man ta gitawag sa Ginoo para mo kanta, muawit, gitawag ta aron sa pagwali sa maayong balita. Naamin gid mo, madugay gitar na ni. So, humana. Anang gawas na mi. Pagpanggawas na, mag-iway na, di ba? Natay iway program sa hapon. Naay program sa iway nga usahay di kay ko kauyon. Kabalo mo unsa na ang iway program? Kana bitong ang iway leader punit-punit na dayog papel, maggisi-gisi. Unya dahin suwatan didto, opening prayer, special song, surprise number. Unya sa di pa magsugod ang iway, pabunuton ka. Anong di kay ko kauyon? Kay sa tanan nga akong nabunutan, ang nabunutan nako special song. Unya na pag open and close parenthesis, nakabutang solo. So di gyud ko makapangitag kauban kay gibutang man gyud dito solo. Ako ang leader that time asa to Sister Vanessa, Central Visayan Conference Youth Organization, first na mo nga outing. Ang nagdala sa iway taga Masbate. Did to me outing sa I think Ijangawan na dool ra sa Sipak. Iway. So ko di pwede kay ako'y leader nila. Unya di ko mo kanta, dapat ako'y example. Pag start sa iway wa na ko mo apil. Didto na ko likod sa church. Mag-practice ko sa akong kanta nga special song. Nagdala kog hymnal, nangita ko. Kung kini nga mga hymnal, mga kanang permi gini nila ginakanta. Kabalo sila sa tono. Kung ang may anang himuon ako. Mukanta ko gatong Tagalog nga wa gyoy nasayod aning kantaha. Ha? Sa tuyo nga kon pananglitan mayabag ko, makaingon lang gyud sila nga magyutono anang kantaha. Ade, Tagalog. Pagabot na sa ako nga part, wa gyud kong balibad tindog ko. Gakurog-kurog ang akong atuhod. Pero gikangkir na ko ang akong kahadlok, aron lang gyud ma-encourage ang tanan ngang amo ganing leader ning kanta bisag yabag. Kanta ko. Pag first stanza na kong kanta, pertigyong kuruga, ning hunong ko, ingon ko sa mga kaigsunan, mga igsuon, ato sang hunungon. Atong ibalik sa first stanza ang akong awit, aron nga inyo gyud nyo maklaro ug masabtan ang lyrics atong kanta. Pero, wa na, yabag yun ay. Balik first stanza, kanta na po. Second stanza, hasta nag third stanza, ning yabag na mapugmaayo. Bisag wa sila masides to no, perte mang yung yabaga. Ning ko, ato gyapong hunungon, balik gyapon tas first stanza, kay aron maklaro gyud ninyo inyong ma-internalize ang lyrics sa kanta. Nalahos padung sa chorus, nagsigig pahiyom ang mga tao, ang uban nga tawa, pero ako lang gyud nga gihuman for the sake nga mahuman lang gyud ang ako nga part.
Paghuman sa ko nga kanta, ning gawas ko, gisugat din ko sa usa sa mong mga kauban, ngayang ngalan, Sister Jailin May Clavis, ingon dayon siya, Kuya Jumar, congratulations. Karon ra gyud ko nasayod, nga pangwali ra gyud ay ka. You know, Sister Jailin? Oh, pangutan na, kay kuha na, di na niya malimtan. Okay, so enough. Our message, our time is 11:06. Ako nang gisulayan, kaya magsugod kita alas 11 sa buntag. Humanon ta ni dili maalas 2 aron nga makapaniod to ta. Mga batanon na ako din 73 slides. 73 slides. Di gyud ko mosugot nga di ni mahuman. Kay daghan kaayo nga balod ang among gisugat kagahapon sa mong pagganhi. Pila ka klases balod, duha, dagko o gagmay. Pero naabot gyud mi, wa man pud mi nangabasa. Pero kining akong kolor, halata na gid kaayo ni nga taga-isla na gyud ko. Pero originally ang color nako mao gyud ni siya. Pero ay mo kabalaka kay do naman sila giingon nga black is beautiful, but too much black is charcoal. Ha? Oh, basta ko na. Anyway, salamat Brother Jopil. By the way, akong edad ron bisag di pa mo mangutana, nataw ko ni adtong 1989. Kamo nay bahalag pilang akong edad. Pagkakaron basta karong tuiga mag-celebrate ko sa akong birthday. Minyo na di ay ko, ha? Sorry kayo, ha? Minyo na ko. Okay. So, I bring you greetings from Northern Cebu Island District. Nganong ginganlan ni siyag Northern Cebu Island District kay apil ang Karnaza didto. Pero ako di gyud ta kumusugot nga nganlan siyag Northern Cebu Island District kay kining bantayan apil pod ni siya sa Northern Cebu Island. So mo na nga mas ganahan ko nga nganlan lang siya og Kinatarkan District. Kay pagkakaron wala pa may mga simbahan sa uban nga mga isla, naa pa man sa Kinatarkan. Pila ka buok simbahan ang Kinatarkan? 5 ra. Dili pare sinyo din nga pila mo kasimbahan? 14. In Kinatarkan, 5 rami kasimbahan. Mao ni siya among picture during pag-empowerment last 2 weeks ago. Among gi-empower ang mga batanon sa wala pa naghimo sa week of prayer and sa wala pa nag-celebrate sa GYD. And praise the Lord nga nahimo kanang successful. And to start with our message, iduko nato ang atong mga ulo, mag-ampo ta. Ginoong Dios, maluluyon ikaw, anakas kay tas-an sa kalangitan. Nining kaudtuhon ania ang imong mga batanon. Nag-andam sa ilang kasing-kasing nga dawaton ang mensahe pinaagi sa balaan nga kasulatan. Ginoo, panauga ang presensya sa Espiritu Santo nga maoy magtandog, magmando sa among mga kasing-kasing, magtudlo sa kahibalo, nga maghatag kanamog panabutan, kahibalo nga mong madawat ang imong mensahe nga dunay kalipay ug kaikag sa pagkinabuhi niini. Ihatag kanamo ang maayo nga panahon, hapsay nga panghuna-huna ug pagpasaylo sa tanan namo nga mga kalapasan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maniud to na ta. Awa pa di ay. Sugod sa ta. Sige. The title of our topic for this morning is Tulo Kasi, The Controversies Command Center. Adtong pag-empowerment, doon ako'y giandam nga presentation nga gitawag og The Battle of the Brain. How to tame your brain to achieve extraordinary intelligence. Usa ni siya sa series nga apil niya ng Battle of the Brain. Pero introduction lang ni siya. Tungod kay wa naman mi lugar pag breakout session namo, wala nako ni siya ma-present. So in short, wala gyud ko'y naandam nga message para sa inyo. Only this one. Pero sultian ta mo,
Very first time, ako lang butang very kay wa pa gid nako masulti, kamo gyud ang unang makadawat ni ini. Nga kun sa sudan pa, kini nga putahi ang akong giluto, espesyal kini nga putahi, kay kumplito kinis mga rikados, unya kamo ang unang nga makatilaw ni ini. Amin gid lagi kay aron nga kuan, ganahan ta. Letter C. The Controversies Command Center. And to open our minds to our message, niya ang gisulti ni Ellen White. Education, page 271. Palihog kog budlat sa inyong mga mata, kay gagmay ang atong litra sa atubangan, unya basig di kayo maklaro, may nang atong basahon din ha, klaro, atong ipasabot, sumala sa gisulti sa ato nga screen, ug sa message. Taas-taas ni, 73 slides. Kung gusto mo nga magsulat, ayaw na lang. Kay kung inyo ning isulat, di na mo kasabot sa mensahe. Nga naman, di na mo dito mo tanaw. Di na mo maminaw. Dito na lang mo sigig tanaw, magsige mog sulat. Ganahan gani unta ko nga wa na lang ko'y PowerPoint para din hinalang yun mo tanaw sa ako. Pero puoy man pod pirmig na lang dinhi. So ato pong ilis-ilison, gikan dinhi, balhin na po dito. Pero ay na lang mo pagsulat. Kay mawala ang inyong concentration sa message. Mawala gani mo gamay mga batanon, inigbalik ninyo sa dalan, dili na insakto ang mensahe nga inyong nga makuha. Kulang na siya og lamas. Mao ni ang gisulti. Education, page 271. With such an army of workers as our youth. By the way, mga kaigsunan, may po ni sila ni Brother G. Haril. Ha? G. Rahil de la Cruz. Salamat di ay pag-imbitar. Ha? Kay moingon unta ko sa iya nga pang-imbitar mo dong og mga direktor sa conference. Nya basin ba nga kamupod na nga luya mo nga ay dili di ay direktor ang amo nga speaker, dili bitaw, pero sultian ta mo ako district leader, sila direktor, bisan pag administrator inyong speaker, sultian ta mo ang ilang mensahe nako, mensahe ra ning tanan nga gikan sa Ginoo. Okay, sugod na kita. With such an army of workers as our youth. Akong binisayon para magkasinabot ta. Masayop gani kog hubad sa in-English correction ni ko ninyo. Kay masayop man ginang kabaw nga upat og tiil, samot pa niyang tao nga duhay mata pero libat. Okay. Uban. Paminaw na mo, nagsugod na ko. Uban sa pundok sa mga magbubuhat nga mga batanon. Okay? Pundok sa mga magbubuhat nga mga batanon. Rightly trained, insakto sa pagbansay. Tanawa ang gigamit nga term ha. Kauban sa mabaga nga pundok sa mga batanon nga insakto ang pagkabansay, insakto ang pagkadisiplina. Ang sumpay ni ingon, might furnish how soon the message of a crucified, risen and soon coming Savior might be carried to the whole world, and how soon might the end come. Buot ipasabot nga ang mga batanon kinahanglan insakto ang pagkabansay. Kay dunay sayop nga pagkabansay sa mga batanon. Tarungon sila sa pagbansay kay kini nga mga batanon mao ang magdala sa mensahe mahitungod sa pagbalik ni Kristo ngadto sa kalibutan. Mao bitaw na ang atong kanang kanta, I will go. Who will go? Will you go? Let's go home. Ana ba? Tinuod bitaw. Human inigbalik sa Ginoo. Let's go home. Asa man ta manguli adtos balay nga giandam sa Ginoo sa ato. Bitaw gabi kada ingon nga I will go. Will you go? Who will go? Nala pangadto mo. Sumpay na, let's go home. Manguli ta. So, utrohon nako ha. With such an army of workers as our youth, insakto pagbansay. Mo nga salamat kaayo niini nga kalihukan, kay part kini sa tong pagbansay mga batanon, kay hingkod pa kayo tong panguna-una, daghan pa kaayo tag mga oportunidad sa umaabot kining panahona nga kasinatian ninyo karon. Dako kaayo ni siya impact sa inyong pagkinabuhi nga kun unsa mo karon, mao ni ang mumold sa inyo kung unsa mo umalabot. Karon naay sugilanon. Adtong alas 2:38 buntag, kadlaw na siya. Gibumbakan sa Kuwait
ang mga control centers dito sa Iraq. Panahon pa ni Saddam Laden. Ha? Saddam Hussein. Bin Laden dito. Ma'am, thank you. Panahon ni Saddam Hussein sa Iraq. Karon ang Kuwait mga batanon gisakop sa mga Iraq. Bot pasabot doon na sila'y gikanang butang dito nga foothold dito sa Kuwait. Maglisod man sila pilde ang gihimo sa Kuwait, ang ilang gitirada, ang ilang gibumbahan, ang ilang gipangpilde, ang mga radar centers o control centers sa mga Iraq. Kasabot mo kung saan ang control centers? Kanang control centers na didto mag-meeting ang commander-in-chief, ang general, ang secretary of war, mga general sa ilang mga platoon na dito mag-meeting unsaon nila pagpildi ang ilang kalaban. In short, the brain of the war is in the command centers sa kada country. So kada country nga naay mga sundalo na ginagitawag og command centers. Ang gibumbahan sa Kuwait ang command centers, kay pagbumba sa command centers, nangaguba ang command centers, wala na'y command o direction ang mga army na lumpag, napukan sila, napildi sila. Do you understand what I am saying? Thank you. Karon, sa atong kinabuhi mga batanon, ang atong lawas, doon na po ni sigatawag og command center. Nga kanang command center mauna ang gisintros Ginoo nga gigamit niya nga diha siya mo communicate nato unsay gusto niyang ipahimo. Maguba gani ang command center sa atong kinabuhi, maguba pud ang atong kinatibuk-an sa atong kinabuhi. Unsa na siya? Okay? The battle we are in. It is not the battle of Iraq or World War II. It is the greatest battle that can ever be fought. It is the battle for the mind and the will of human being. Gira, pakigbato kini sa atong huna-huna sa mga desisyon o sa ato nga mga pagahimuon sa atong kinabuhi. And to start with, mao ni ang atong teksto. Epeso kapitulo 6 bersikulo 12. Kay ang atong pagdumog, pakigdumog, pakigbingkil, pakigaway, pakigubat, dili batok sa dugo ug unod. Say buot pasabot, dili batok dugo ug unod, dili sa physical. Unsa man day siya? Kun dili batok sa mga punuan, batok sa mga pagbulutan, batok sa mga magbubuot sa kalibutan ini nga kangitngit, batok sa mga gamhanan nga espirituhanon sa kadautan diha sa langit nun. Delikado kayo ni nga kalaban mga kaigsunan. Kay dili ni basta-basta mapildi kung dili lamang pinaagis gahom ni Kristo. Ikaw lang di kakapildi ni ini. Ikaw lang mo asdang ni ini, di pagay kakabot sa battlefield, pildi ka na. So, we will learn today how we can be conqueror with this battle nga gitawag og the battle of gitawag ni siya butilya sa atong huna-huna. Ha? Unsa man day? Gira nga yan. Okay. Ang atong human brain, tanawan ninyo. Basig masayop ko ha, nice ko andin he kanang sa medical expert. Wala. Mao ni ang human brain. Okay. I don't know pila ka kilo ang utok sa tao, no? Depende tingali unsa kadak ang atong ulo. No? Mao ni ang human brain. Unom ra ka parts ang human brain. Pila ka part? Unom. Ang una is frontal lobe. Gitawag siyag frontal lobe kay naa siya sa atubangan sa luyo. Atubangan. Okay? Frontal lobe. Ikaduha, parietal lobe, occipital lobe, cerebellum, spinal cord, and the temporal lobe. Akong gi-highlight ang frontal lobe kay mauna ang atong hisgutan. By the way, mangutana ko sa inyo, ang unggoy na utok wala. Naa. Ang amo na utok wala. Naa. Ang iro na utok wala. Ara. Okay? Naa. Karon, matud pa sa science, correct me if I am wrong,
33% sa atong brain is the frontal lobe. Usbo na ko ha. 33% sa atong brain is the frontal lobe. Pasabot, kanang nakapula diha, mauna ang frontal lobe. 1/3 na siya sa human brain, gitawag og frontal lobe. 33%. Ang mga unggoy ug mga amo, 17% ra ang ilang frontal lobe. Ang mga iro, 10% ra ang ilang frontal lobe. Maunang sa kanang relationship na ay gitawag og puppy love. Nganuman, kay ang mga tao nga na-involve anang puppy love, 10% ra ang gigamit nila sa ilang utok. Okay? Get me? Unsa siya ka-importante? Listen mga batanon, paminaw. The frontal lobe, tanawan ninyo. The frontal lobe is the control center of our entire being. Diba ganihan ingon ko nga sa gira na ay mga command center. Nga kanang command center maguba gani, guba gyud ang tibok plano sa gira. The same as true with the human existence. We have the command center in our physical body, and that command center is our frontal lobe, because the frontal lobe is the control center of our entire being. Tanan nga buluhaton nato, tanan nga aksyon nga tong himuon na ana magsugod sa gitawag natog frontal lobe. Atong ila-ilahon. The frontal lobe is the capital of the whole body. Okay? Klaruhon ko ni. It is where the real you is located. Here you exercise the will. It is where you make choices and exercise your intentionality. Bot pasabot nga kining frontal lobe nato mo'y gigamit nato sa atong mga pagdesisyon. Frontal lobe ang gigamit sa tong pagpili, kinsa tong uyabon, kinsa tong pangasawon, kinsa tong banhunon. Dinhina sa frontal lobe, mao bitaw nagmakalimot ka sa gitugon sa imo, wala may tao nga moingon niya, ayay nakalimot ko. Ha? Gitugon ka si mong mama pagpapalit, aho, suka, bombay, sibuyas, ayay nakalimot ko. Unsa gito? Nawa, wala, asa man nimo pikpikon ang agtang, ayay nakalimot ko. Nganuman, kay ang tanan nga communication naa dinhi sa frontal lobe, maunang mo pikpik dayon ta, ayay, unsa gani ng sibuyas, naidahon or wala? Unsa gani na ang kanang kuan, kanang luya, halang dili. Na dili halang nga luya. Mao bitaw na nga og mag-exam si teacher. Pag exam, makalimot ka. Unsa gito'y answer eh? Natun-an magyud ko na digyo ko kahinumdum. Unsa gito eh? Digay ka kahinumdum kus gyud maayo. Unsa gito eh? Og di pagigay ka kahinumdum ipakong sa bongbong. Unsa gito? Oh, pero na pa ilain nga option nga makahinumdum gyud mo. Unsa ganito? Ha? Oh, di pagid gani pak. Unsa ganito? Oh, siya rog di gyud kahinumdum. Nganong din hipikpikon kay frontal lobe naa din hitanan, memory nato, information, details naa sa frontal lobe tanan. Makalimot gani ka tungod na kay dunay barrier ang nahitabo sa proseso diha sa gitawag natog frontal lobe. Ug ang pinakanindot mauni, this is where you discriminate between right and wrong because it is your conscience. Unsa man ang conscience? Konsensya ba? Kay mo nung dumadtong pahinumdum sa bioderm sa una, mga bata pa mo, nga ano bang gagawin ko kasi marami na akong kuan sa aking katawan. Anadayoy murag talag nga naglutaw sa hangin nga ni puti ingon nga, Julia, ako ang iyong kaluluwa. Ha? Sino ka? Ako ang iyong konsensya. Tudluan din siya kung sa himuon. Ang konsensya mga batanon, mauni ang magtudlo sa imo unsay maayo, unsay dautan, unsay maayo himuon, unsay dili maayo himuon. Kung dunay problema ang frontal lobe, magka-problema pug ka unsaon nimo pagpili ug pag-identify sa butang nga maayo ug sa butang nga dautan. I hope nga I am clear with this point. Naapay nindot nga spiritual nga implication. The frontal lobe is the prayer throne room. It is the place
where God speaks to you. Klaro dili? Akong usbon para maklaro. The frontal lobe is the place where God speaks and communicates to you. Ang frontal lobe, diha makigsulti, diha makig-istorya ang Ginoo. Magkaproblema gani ang signal sa imong frontal lobe, magkaproblema ang imong pagdawat sa mensahe gikan sa Ginoo. Hinumdumi ni. So tungod ni mga batanon, importante kaayo nga ampingan, nga magpabilin, nga himsog ang atong mga frontal lobe aron nga insakto ang pagdawat nato sa mensahe sa Dios. Whatever affects our frontal lobe affects our entire being. Klar, ako ning hinayon kay para inyo yung masabtan kay kinirabang mga batanon, nagsiga ang mga mata, nagtanaw sa imo pero wa gyud ay nasabtan. Whatever affects our frontal lobe affects our entire being. Usbon ko kini. Unsa ganing butanga ang makaapekto sa atong frontal lobe, maapektuhan pud ang kinatibuk-an sa imong kinabuhi. Nganuman ato ning usa-usahon. Sa di pa kumupadayon. Sugin ta kamo sa sugilanon ni Phineas Gage. Si Phineas Gage, usa siya ka foreman. Unsa may trabaho sa foreman? Matematisyano. Foreman. Panday. Okay? Siya nga panday, siya'y head sa tanan mga mason sa mga panday. Karon ang ilang gitrabaho, gi-construct, usa ka railroad. Unsa man ang railroad? Agianan sa train. Karon, pagabot dito sunahan na ay dako nga bato nga nagbiyabag. Nagbiyabag nga biyato. Lisod, dili makalusot ang train, dili makalusot ang railroad. Dili pa man pareho sa una nga daghag mga backhoe, daghag mga forklift. So ilang gigamit is rod. Kasabot mo sa ng rod. R-E-D, rod. Ha? R-E-D, rod. Rod ba? R-E-D. Lagi kasabot lagi. Nagtanga lang sila. Ha? R-E-D, rod. Okay. R-E-D, R-O-D, rod. Kuan ba? Stick ba nga bakal? Puthaw. Ang ilang gihimo, bato nga dako, ilang gi suksukan og kanang pulbura. Pulbura. Kay pabuthon ang bato. So gitusok. Unya gipulpog. Unya unsa na? Ha? Ha? Basta gipress. Gibayo, gilusok, gipigsat, gipusa. Okay. So para duslitan, mubuto ang bato, unya mukrak siya, sayon ang ilang pagtipak sa bato, makapadayon ang construction. Pero during sa process, mao ni ang nahitabo, si Phineas Gage, gigamit niya ang rod nga 1.6 meter. 1.6 meter, 3.6 ang iyang kabugaton. So mura na sagbara, tusok niya. Karon giduslitan siyang kauban. Sa aysa, iyang gipaungot ang rod. Kay para nga dako ang crack. Pagduslit, ang nahitabo, tungod sa kadaghan sa pulbura, nga na-press dito sa ilawom sa bato, ning buto. Bang! Yung buto. Pagbuto, ning lupad ang rod. Paglupad sa rod, wala man maka-helmet, si Phineas Gage, dinhigyod ning agi. Pak! Lusot dinhi sa iyang may ilong, padulong dinhi siyang mata, nabuta iyang mata, ning lusot didto tunga-tunga sa frontal lobe, ning lapos sa iyang ulo. Wala gyud mo lapos ana, nagpabilin rad. And that's the picture, picture. Tarawan ninyo. By the way, this is true story, ha. Tinuod siya nga sugilanon. Nakita ninyo nga gikan sa left ning lapos ang rad, unya ni agi gid sa iyang mata. Unya dayon ni lapos, wa gyud makalusot ning ungot ra. Pero ang frontal lobe, tunga-tunga sa frontal lobe, naagian sa bakal. Pangutana, namatay ba si Phineas Gage?
Sumala sa sugilanon, wala siya namatay. Pero karon patay na siya. Kay tiguang naman kay ni siya. Hangtod karon nagpabilin gihapon siya nga patay. Pero that time sa incident nga nahitabo, nakasurvive si Phineas Gage, wala siya mamatay, nagungot ang 1.6 nga rod, 3.6 kilogram ang iyang kabug-aton. Gidala siya sa hospital, unya gihulbot. Ang nahitabo, nabuhi siya, nabuta lang ni kini nga part sa iyang mata. Sa wala pa ang insidente nahitabo, si Phineas Gage usa ka buutan nga tao. Usa ka matinud-anon ug responsable nga amahan. Kada panahon sa pagsimba, tua si Phineas Gage musimba, matinahuron, malumo, maayo siyag batasan. Pero human sa insidente mga kaigsunan, sa dihang nabuslot ang iyang frontal lobe, si Phineas Gage halos di na muuli sa ilang balay, kay magsige na siyag inom, magsige naghubog-hubog, inig kahubog, magparigla na dito sa kanto, daghan na kay siyag mga kaaway, ang iyang mga panday, iyan ang singgitan, iyan ang singkahan, iyan ang awayon, usahay papauli insultohon. Wala tuod siya mamatay. Pero tungod kay naguba ang iyang frontal lobe, nausab ang batasan ni Phineas Gage. Nganong nausab ang batasan? Kay naguba ug nadaot ang iyang frontal lobe. Mauna ang gingon dinhi nga whatever affects our frontal lobe affects our entire being, physically, mentally, and spiritually. Adto tas tunga-tunga sa message. The body of the message. Human anis body adto tas tiil. Unya dayon mahumanta. Mga batanon, si Satanas nasayod siya nga kun maguba gani ang frontal lobe, tibuok na tong pagkatao maguba. Apil na ang espiritualidad sa tao, ilabi na ang mga batanon, kay nasayod si Satanas nga ang pag-communicate sa Ginoo pinaagi sa atong mga frontal lobe. Maong nangita siyag paagi nga gub-on niya ang atong frontal lobe aron maguba ang atong mga decision makings, maguba ang atong pakigdugtong sa Ginoo. Unsa man ang mga butanga, ato na siyang sayran apan sa dili pa. Tan-awan ninyo ning sulti ni Ellen White. A storm is coming. Relentless in its fury. Are we prepared to meet it? Dunay mo abot nga dakong unos mga batanon. Krisis nga may tabo sa dili pa mo tik-up ang kasaysayan nining kalibutan na. Ayagon ang tanan nga mga magtutuo sa Dios. Ang pangutana, kutob sa magpabilin nga magtindog sa prinsipyos kamatuoran, mao'y dawaton sa Ginoo ngadto sa iyang gingharian. Ang pangutana, wala pa man ta makaabot sa utlanan sa kasaysayan sa kalibutan, doon na ba tay garantiya nga magpabilin kita sa pagtindog bisan pa sa mga dagko nga mga tentasyon sa kalibutan? We don't know. Pero doon ay mga paagi. Great Controversy, page 593 and 594. None but those who have fortified the mind with the truth of the Bible will stand through the last great conflict. Klaro. Si kinsa lamang ang magpabilin sa pagtindog bisan pagsulayon sila sa tibuok kalibutan, pag-abot sa katapusan nga panahon. Tanawan ninyong gisulti ni Ellen White, sila lang nga ang ilang mga huna-huna, ang ilang mga utok na pundar diha sa kamatuoran sa Biblia, sila ragyud ang makasugakod sa pag-alagad sa Ginoo. Kay matod pa sa Andrews University nga pag-study mga batanon, sa upat ka mga batanon nga mabautismuhan, usara ni ana ang makalahutay ngadto sa katapusan. Ang tulo ni ana mutalikod gikan sa ilang pagpangalagad. Mauna ingon si Ellen White, si kinsa lamang ang makasugakod sa pag-alagad sa mga batanon, sila nga ang ilang huna-huna, ang ilang mga frontal lobe na pundar sa kamatuoran diha sa balaan nga kasulatan, na pundar sa prinsipyo sa iglesia nga iyas Ginoo. If the Bible were studied as it should be, men would become strong in intellect. Kung ang atong mga Biblia, ato lang kunutunan, sumala sa tuyo sa Dios, magalambo ang atong mga kahibalo, kay wa rabay mga Adventista nga mga bugo, mga bright ni sila. Kaya di mo matuo, atong mga miagi bitaw nga,
mga exam. 2019, mao na nga time nga si Mrs. ning take sa exam. 7 ka buok Adventist ang nagtap sa exam. Sa recent nga kanang kuan of medical exam, physician exam, naay top 6 from AUP. Diba? Pag speech ni De La Rosa, speech ni Cynthia Villar dito sa Sabbath School Congress sa Mountain View College, wala gid sila panghambog. Nga basta mga Adventist gay kuno, dali gyud mo top sa exam. Ngano man kay mga bright kuno lang. Pero tinuod baya pod. Ngano man kay ang atong mga pagkaon kanang inatiman ug inampingan mo nang dili kaayo hugaw og mga mansahon ang atong mga huna-huna. Ingon ko tinuod na siya. Usahay po dili. Again, Satan knows that. Okay? Tanawa pa ninyo. It is the special work of Satan in the last days to take possession of the minds of the youth, to corrupt their thoughts and inflame their passions. Tanawa. Gituyo sa kaaway nga iyang mansahan, hugawan ang atong mga huna-huna, mga batanon. Kaysa dihang mahugawan kini, dili na klaro ang pagdawat nato sa pulong sa Dios. Niya pa, if Satan seeks to divert the mind to low and sensual things, mga kalibutanon nga butang, bring it back again and place it on eternal things. Kung nakita gani kuno ninyo nga ginahinay nag-ilog ni Satanas ang atong mga huna-huna ngadtos mga kahilayan, kalibutanon nga butang, dad-an nagbalik og ipahaluna na ngadtos butang nga langit nun og Dios nun. Okay? Ngano man ang ato manggod nga huna-huna, ang ato nga huna-huna magbunga na siya og pulong. Magbunga na siya aksyon. Ang atong mga aksyon, magbunga siyag habit. Ang atong mga habit, magbunga siyag pamatasan. Ug ang pamatasan, mubunga na siyag ngadtog destiny. Asa ang atong padulngan. Usbon ko kini. Wala. Si bisan kinsa nga makatindog. Sila lang ngang ilang huna-huna napundar diha sa prinsipyo sa balaan nga kasulatan. So sa may tambag, mga batanon, mao ni. Those who would not fall a prey to Satan's devices. Kadtong mga batanon nga dili gusto mahulog ug mapukan ngadto sa litag ni Satanas, kinahanglan nga ilang ampingan ang mga agianan ngadto sa ilang mga kalag. Avenues of the soul. Unsa man ang mga avenues of the soul? Mao ning gingon ni Ellen White. Kita nga mga batanon, we must avoid reading. We must avoid seeing or hearing that which will suggest impure thoughts. Likayan nato ang pagbasa, ang pagtanaw, ug ang pagpaminaw sa mga butang nga dili Dios nun, sa mga butang nga mga mahugaw ug mga dautan, aron magpabilin nga limpyo ang atong huna-huna. So, pangutana, unsa man na ang mga gates to the soul? What are those gates to the soul? Klaro, sa science, pila ni sila kabuk? 5. The sense of sight, the sense of sound, the sense of smell, the sense of taste, and the sense of touch. Pero akong pangutana sa inyo, aning 5, asa mangyud ang main entrance nga makasulod ang tentasyon? Ha? Mata. Unsay ngalan nimo? Oh, basta Adventista lagi bright. Main entrance nga makaagi ngadtong tentasyon sa mata. You see, tanawan ninyo. Tanaw na itong gisultis balang kasulatan. Genesis 3 verse 6. Balikan na to. And when the woman, that's who? Eve. And when the woman saw, so nakita, diba? Walay una nga action word nga gimension diha, saw. Dili na siya gabas, ha? Nakita ni Eva. When the woman saw that the tree was good for food, sa dihang nakita niya ang bunga sa kahoy nga maayo nga kalanon, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired. Sa dihang nakita niya, gidesire niya, but pasabot, naibog siya. Okay.
and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband. Nakita niya. Sadyang nakita niya, naibog siya. Sadyang naibog siya, gigunita niya, giipo niya, ningkaon siya, gihatagan po niya iyang bana. Nakasala ang tao, nangamatay ang tao. Asa naguna? Sa mata. Sa pananaw. Dito nagsugod tanan nga tentasyon. Sadyang nakita ni Eva. Napailain. Okay? Another example, Judges 14 verse 1. Kinsa man nga story, Samson. And Samson went down to Timnah and saw, the same nga verb gigamit kang Eve. Nakita ni Samson. And when he saw a woman in Timnah of the daughters of the Philistines, niyang sumpay. And he came up and told his father and his mother and said, I have what? Sin. Ang sin is past participle sa saw. Kaya ang present sa so is see. See, so. Huh? See, so, sin. A woman in Timnah, unya dayon unsay gisulti ni Samson, she pleaseth me well. Kining nakita niya nga babae, magtotoo dili. Dili. Dios nun dili. Dili. Pagkaano ni nga pagkadalaga, pero tungod kay guwapa, ingon din siya, she hath pleased my eyes. Ang tubag in town sa mga ginikanan. Then his father and his mother said unto him, is there never a woman among the daughters of thy brethren or among all my people that is beautiful and pleasant to your eyes? Nagpakiluoyin taon iyang ginikanan. Wagi ka kakitag mga guwapa din sa mga anak sa mga imong mga kaigsuunan. To ang mangikas gawas mangita. Wa bay guwapa sa mga Hebrehanon mga kaigsuunan na ay daghan. Pero nganong dito mangikas gawas kay didto man siya natintal pinagis pagtan-aw nga matintalon man kayong kaanyag dalaga nga yang nakita. Nganong ang mga Adventista manguyab to ang mangis gawas. Wa di ay mga guwapa sa sulod sa iglesia sa Adventista. Nganong adto mangyud mangitag mga banhunon sa gawas, wa ba day mga gwapo dinhi sa sulod sa iglesia sa Adventista? Anong di man mo manuwag? Ha? Naawala. Naa. Kay sultian ta mo mga batanon, ang tinuod nga kagwapa dili makita sa kinaiya. Ha? Bali di ay. Ang tinuod nga kagwapa dili makita sa hitsura kun dili sa kinaiya. Ang tinuod nga kamatso dili makita sa iyang nga mga maskulo kundili sa pagkamalumo. Ang buot na kong ipasabot mga batanon nga kasagaran manggod ang pagtanaw dalion dayon pagbalising ngadtos gawas didto na mo tan-aw gawas mga kahilayan kagwapa kay wa man dinhi magtutok sulod sa iglesia. And by the way mga batanon, I met my wife during the AY program. Unsara akong message, if you want to meet your future wife and husband, attend the AY program. AY program. Ako rang usa naglingkod sa lingkuranan. Pianist man siya sa Capitol Center. Dili pa ko district leader at the time. Lingkod siya. Brother, pwede ko mo tapad? Wabitaw sa diri. So, sige, tapad siya. And that time, kami rang duha nagling. Dito siya pinakatumoy, na ako spikas katumoy. Lagi kay among agwat kay tagas man ang lingkuranan sa Capitol Center, pero mabatyagan gid na ako nga dunay biological electricity nga murag ning sulod sa amo nga kadakuan ba. After the way program, and kuanto siya a day before my birthday. Ako siyang ginan, ma'am, ugma dunay medical mission nga himo ng Capitol Center. Gusto ka na mo inviton nga mo attend kay medical student man ka, gusto ka na mo inviton para maka-assist ka. Ang iyang nga tubag kanang brother, kanang naara ba may exam pagka Lunes. Unya og mo attend ko sa medical kanang mission, basi unya mabagsak hinuon ko sa akong exam. Unya kay mo serve man ko sa Ginoo ug makapasar ko, kinahanglan maning kamot ko karon brother, aron in the future mas makaserve ko sa mga katawhan sa Ginoo. Pero brother, kung makumbinsi ko nimo
nga dili ko mag-study ugma, unya mo apil ko sa medical exam. Basin pa lang, makakuyog ko. Gitchallenge ko ay. Kapasar ba nis interview, bantay lang ikaron. Ako siyang ginanin ko, ma'am, sultian ta ka. Kanang serbisyoan sa medical mission ugma sa bukid nas bulhoon. Di siya, bitaw, kay balumang ko. Ingko, kanang mga kabataan, mga tao dito nga imong maserbisyuhan sa bulhoon, dili na nimo maserbisyuan in the future. Ugma ang imong pinaka-oportunidad nga makaserbisyo kas ila kay we don't know in the future asa kadadon sa Ginoo ni abot ning opportunity dili ni aksidente kay gitawag kas Ginoo nga mahimong kabahin anang medical mission ugma pagserbisyos mga tao nga ugma ra nimo maserbisyoan wa nay laing kay gayunan pas umalabot. Ingon din siya. Mura man ko kahilantanon. Ha? Di sa niko sige lang. Sa brother in ane og kanang di gani ko hilantan kanang mukuyog ko pero hilantan gani ko di ko mukuyog. Nagampo siya nisulti gid siya naminyo nami anang gabi una nagampo siya nga hilantan siya pagkabuntag. Para di siyang siya makakuyog. Ako nagampo pug ko nga di siya mahilantan. Ako na siyang gingnan karon na sayod ka na kinsa ang ampo ang gitubag sa Ginoo. Kay pagkaugma, sayo kay kung ningadto sa Capitol Center, manggikan mi alas 5, abot ko alas 3, pag abot na ako, dito tuan na siya. Uy, ma'am, naanalagi ka. Hindi siya, gitubag sa Ginoo. Ang imong pagampo. That was my birthday. Kuyog siya, padulong sa Buluon. Medical mission. Unya, dayon, BP man siya. Siya ang tig-reduce BP, sugar, anak. Dooleng ko. Kanang, ma'am, pwede magpatudlo og BP? Ha? Ko, pwede magpatudlo og BP? Sige, sir. Niko, kanang BP ba nga di magamit og BP aparatos? Ha? Kamaw, kamtigo mo sana? Di mo kamtigo. Humana ni, tudluan ta mo. Pagka ulit na, abot mis kapitol ko, ma'am, kanang ihatod ta ka. Sa ayaw na, sir. Kay siya di ay, since bata pa siya, wagid siya kasulay sa kay og motor. O man ko lain nga service, kay pobre man ko. Akong service sa kinatarkan, tura-tura raman. Wala man ko'y sakyanan. Kung ma'am, pasakyon ta kas motor, ihatod ta ka. Never siya kasakay pag motor. Sukad siyang pagkabata. Di gid siya pasakyon sa iyang papa. Pero, di siya kay, kuan man na siya, tininuod man ng imo, sir. Musakay na lang ko. Pagsakay niya, napaso ang iyang tiil sa tambutso. Kaya di man kantigo mo sakay. Ni ko, ma'am, nakaadto na ka og tops. Ada? Asa? Tops. Siya nga, wa pa, sir. Ko, ganahan ka magpabugnaw, adto. Di siya nga, kay naligo naman ta, adi, hilamos na lang ta, adi. Adto mig tops. Pag abot dito tawag iyang mama. Asa man ka? Nakakog tops. Kinsay mong kuyog? Si Jomar. Kinsa man na? Kuan sa Kapitol. Nganong naaman mo diha? Nganong kamura magduha? Panguli na mo. Ade. Uli me. Ha? Ako siyang gihatod. Dali ko. Ami ka panihapon. Ako siyang gihatod. Balik uli balay. Dili siya nako madala og date panihapon. Busy kaayo. Ko, ma'am, kuan man mag-date gahapon dinner ta. Busy ko sir kay nag-study ko. Sa man day imong bakante, odto di pod kay busy. Unsa man day bakante nimong oras kadlawon? Ka sige, sugaton ti ka kadlawon. Ako sugat kadlawon, mag-worship mi sa kanang sa SRP. Kada kadlawon gid na kay kadlawon ra gid ang iyang bakante. Kay alas 2 mo mata mag-study, alas 4 mag-worship. Instead nga siya mag-worship adtuon ako siya. Duha mi mag-worship. Karon ako na siyang asawa. Ha? Anong naabot man ta diha? Asa nang tadapit? Hala, wa na alas 12 na sir. Part 2 ko na lang ni. Alas 12 na. Sige lang, 10 minutes. Okay, akong usbon. Ato na lang ning humanon aka nang adto ta sa last part. Ako nang gisultis inyo ang atong frontal lobe importante atong ampingan. Ang pangutana karon, how to fortify our minds.
Unsaon man nato nga magpabilin siyang himsog, ligon. Niya ang kanang tambag number 1. See no evil. Mao guni pinakauna. Duha ra man ni sila. Ay guni yung kalimti. Aron nga magpabilin nga himsog ang inyong mga frontal lobe, inyong mga utok o guna-huna. See no evil. Ampingi ang atong gipang tan-aw. At tan-awa ra gud ninyo ang sumalas pagtuon. Kay doon na may mga mediums of evil sights. Medium ba? Mga paagi diin ta makakita og mga dautan nga mga butang na ana sa gitawag number 1 og television sa TV. Unsa may gisultis pagtuon niya? Dili ni tumo-tumo ha. Sumala ni pagtuon. Unang paagi nga posible mo guba sa atong frontal lobe. Every hour spent in front of the television per day brings with it an 11% greater risk of premature death from all causes and an 18% greater risk of dying from cardiovascular diseases, a new study finds. Pagtuon ni siya nga kanang pirmi ka magbabad magatubang sa TV, iya di ay nga murag ikuyos niya ang imong frontal lobe nga kung magsigi kag tan-aw diha pila ka mga oras, dauton niya ang imong nga frontal lobe, ma-impair ang imong nga judgment, ma-impair ang imong nga mga decision makings tungod sa imong nakita. Tanawat, sultian ta mo ha, unsa ang influence nga nakita. 4 years old bata tinuod ni tabunok. Duol siya siyang mama. 4 years old nga bata. Ma, pwede na ako mag-uyab-uyab? Ha? Kabata pa nimo. Kinsa may nagtudlo sa imo, mag-uyab-uyab ka. Nganong ganahan man ka mag-uyab-uyab? Aron ma ba kanang kupot-kupot sa kamot ma? Unya, ansa kupot-kupot? Kuan ma, kanang kiskis. What? 4 years old. Diin man siya kakita tungod sa TV. Kato bitang Make It With You, kakuan ma to? Enrique Hill and Liza Soberano, nga didto sila sa Croatia. Unya, naputol to nga episodes kay nag-COVID na. Di. COVID na. Ako tong nakitaan, tinudanay. Pero unsa ang ako nga komentaryo? Pila ra gid in taon to kaadlaw sila nagkita, unya dayon nagkauyab na sila. Mauni ang tan-awon sa mga batan-on, unya dayon kiligon dayon sila. Gusto nila nga mahitabo pod nga love story sa ilang kinabuhi. Nay mga bata, ngadto nagkanang mga tindahan inig pista, magpapalit og kanang dula-dulaan sa ila kanang hampangan sa mga ginikanan. Ang mga babae ang paliton manika. Unya dayon magpapalit og sinina kadtong mura sila kanang prinsesa kay ganahan sila mahimong Cinderella. Ganahan sila mahimong anak sa hari. Mahimo silang prinsesa. Instead nga tudluan ang mga bata nga mahimong matinud-anon nga anak sa Dios na ano hinuon mahimong prinsesa. Unya ang mga lalaki magpapalit og kanang mga hampangan, ang paliton kanang pusil-pusil. Katug yung pusil ni Cardo nga perting dakuha. Unya inig abot sa balay, moingon days mama, mabutangi og bala. Unya di si mama ra ba to bangon pak. Mama patay na ka ma, patay na ka. In town, gitudluan og violence ang mga kabataan instead nga tudluan sila sa insakto nga pamatasan dihas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Insakto nga pamatasan nga Kristohanon tungod sa impluwensya sa television. Whatever affects our frontal lobe affects our entire being. Sultian ta mo mga batanon nga sumala pa sa study, ang pagsigig tan-aw og TV makapamubo sa kinabuhi sa tao. Usbon ako, ang pagsigig tan-aw og telebisyon makapamubo sa kinabuhi sa tao. Nganuman, naamang gud sa TV di ka makapili og mga genre. Naidagan sa TV nga dunay mga gitawag og pornography. Kana bang mga binastos na. Wala nay mga pamatasan nga insakto nga gipakita. Unya kini ra bang mga bata once makakita kining atong mga pangidaron dugay kaayong makalimot. Ang hinungdan ning taas ang mga cases sa violence o sa rape sa mga batan-on tungod sa ilang nakita sa telebisyon. Hinumdumi ang gingon ni Ellen White. Those who would not fall a prey to Satan's devices must guard well the avenues of the soul. Ampinga nato ilabi na ang atong pagtanaw kay mauna ang agianan padulong sa tong nauna. Ikaduha, mediums of evil sights. Computer and mobile games. Una ha, medium of evil sights, una, television. Ikaduha, duha ra gid akong isulti sa inyo, computer and mobile games. Okay? Reminder, whatever affects your frontal lobe affects your entire being.
magguba gani ang frontal lobe, guba gyud tanan aspeto sa imong kinabuhi. Nganuman, mao na yung pagtuon. Ang mga kabataan hingkod pa kay nga edad naanay mga tablets, naanay mga iPhones, naanay mga cellphones nga mga Android. Kadto nga tong mga hampang sa una nga dampa, mga luksong tinik, mga patintiro, mga damang, mga tumbang preso, mga tagu-taguan, wala na to. Ha, dako kayo kalainan karon. Sa una ang mga bata naas gawas, maghampang, kasabaan sa mga ginikanan, panulod na musbalay, dili manulod ang mga bata kay maghampang sa gawas. Karon ang mga balay, ang mga bata na napusulod. Magsige na sila hampang. Pagawason sa ginikanan, di na pod manggawas ang mga bata kay magsige naghampang tuwa sa sulod. Sigig tan-aw sa cellphone. Nabali na. Tanawa ang gisultis pagtuon. Computer games stunt teen brains. Niya, computer games are creating a dumbed-down generation. Klarohon ko kini pagsulti. Ang computer o mobile games makapabugo sa usa ka tawo. Computer games are creating a dumbed-down generation of children far more disposed to violence than their parents. Kita mo adtong kuan sa YouTube video nga gipangutana nga history ang aton nga subject. Sino ang sa to? Ha? Sino ang dili pa? Sino ang pinuno ng Katipunero? Si Andres Bonifacio. Sino ang utak ng himagsikan? Si Apolinario Mabini. Sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Ikaw, Ignacio? Hindi ako. Ha? Hindi ba kaya? Lalong hindi ako. Dumb down. Kanabang ang kahibalo sa mga taog, mga batanon, nag-anam og kaubos og kaot-ot hangtod karon tungod sa impluwensya sa mobile games og sa computer games. Most worrying of all was that the frontal lobe, which continues to develop in humans until the age of about 20 to 30, also has an important role to play in keeping the individual's behavior in check. Computer and mobile games holds the process of brain development. Ang pagsigig dula sa cellphone, sigig tanaw sa cellphone, sigig dula sa computer, makapapugong ka na siya sa pagpalambo, sa pagdevelop sa inyong hunahuna, sa inyong intelihente, o sa inyong mga kahibalo. Klarohon nato ni, kay mintras doon na pa'y panahon nga mabago nato atong mga kasinatian. Those who would not fall a prey to Satan's devices must guard the avenues of the soul. Lust. Unsa gatong number 1? Nga how to fortify the mind? See no evil. Ikaduha, katapusan ni, hear no evil. Ganiha tan-aw karon paminaw. Ang nakita lahi sa atong gipaminaw. Unsa man kasagaran ang atong gipaminaw? Mga musika. The study says rock and roll music is 99% sex. Why? Because Plato said, in order to take the spiritual temperature of an individual or society, one must mark the what? The music. Because rock has always been the devil's music. When you sing Christian songs, you are praising God. When you sing secular songs, you are praising Satan. Ano ra nga pagkasulti? Unya, pastor, unsa man nga mga kanang music? Unsa man nga kanabang maminaw din kanya makasayo ka? Bulag ang pag-ibig, kasabihan na sa atin. Kadungog ba ng kanta, ha? Ha? Wala, kaysa amo pa ng panahon. Pero akong buot pasabot ba? Makahuna-huna ka kag Diyos nun nga pamatasan, mo na imong paminahon pirmi? No, gabi, nag-ampo na. Sultian lang mo tinoo, diri ko. Nag-ampo. Dili na ko masultiangan kay wako kakilya. Pero nag-ampo na, sulimni na kaayo ang pag-ampo, na anay nag-apil dito, nagbasas Biblia, naagi uban nga walin sakto nga pamatasan. Nagtindog, binibining marikit. And that's very true. Kabalo mo kinsa mo, na ako sa inyong likod. Nagbasag Biblia, nag-ampo, binibining marikit, unya, adlang igpapahulay. Nga naman, tungod kay mao kanunay ang nadunggan nga musika. Nga instead, tudluan ang mga batanon sa musika nga relihiyoso Diyos nun nga mga pamatasan. Sige tagpaminaw sa kalibutanon nga mga musika na impluwensyahan ta atong pangisip og pamatasan ning resulta sa atong nga mga kinaiya.
rock music, you are putting yourself into Satan's ground. Those who would not fall a prey to Satan's devices must guard the avenues of the soul. Duha ra gyud kabutang ang magpalig-on sa atong mga huna-huna. Duha kabutang ang magpahimsog sa atong frontal lobe. Una, see no evil. Ikaduha, hear no evil. Mga batanon, your frontal lobe is where God speaks to you. Do not put any barrier on it that may prevent God's communication towards you. Ang atong frontal lobe, dinhi makigsulti ang Dios, ayaw tuguti nga dunay makadaot niya na aron lahus og diretso ang pakigsulti sa Dios kanimo. Kana bitang manawag ka or ikaw tawagan, unya gusto makig-textmate ang nagsigig tawag sa imo, dili ka ganahan sa iya, magsige siyag tawag, imo siyang i-block. Kana sige siyag tawag dito speakers, di na lang siya ka-contact nimo kay imo mang-gi-block. Pero wala bot pasabot nga wa na siya ni communicate, nagsige siya communicate sa imo, di na lang kanya makontak kay imo mang-gi-block ang iyang number. And I have experienced that. First anniversary namon. That time ay isa. Kining mga babay, very kana bang unsa ni? Sa details bitaw. Among anniversary is February 4. Uyab pa mi. October pa lang nagpalit na siya bag-o nga sinina. Dress, bag-ong sapatos. Wa gid niya gisulob kay isuot niya inig anniversary na mo February 4. October pa nagpalit. Kay excited kaayo. Kining mga babay, unya particular kay ni sila details, anniversary, mansary, particular kay na dapat nagi rose, cake, chocolates, unsa pa na kay dapat special gyud. Ang nahitabo February 4, first anniversary. Alas 3 pa lang sa hapon, nag-ilis na siya. Unya dayon, nag-make up na siya. Unya nag-retouch na siya. Sulob na siya sa iyang sapatos, sa iyang dress nga gipalit. Nag-alas 5 sa hapon, sige nagtawag text. Asa naman ka? Niko na pa ko giatinan kay Sabado man to, alas 6. Asa naman ka? Ko di pa ko dinhi. Nahitabugi ka poy man ko. Alas 7 ning decide ko nga di ko mo ngadto, di ko makig-meet up sa iya. In short, alas 8 sa gabi wa magigo moabot. Nagtulo ang iyang luha, naghilak siya. Nag-ili siya. First anniversary. Gitawagan siya ng amahan. Bulagi na! Bulagi! Saba, bulagi. Gibulagan ko. Ang nahitabo, tawagan ako siya. Di naman makontak. Gichat na ako, di na pud makontak. Email, di na. Tanan nga linyas communication padulong nako. Cut. Giblock tanan. Ang akong gihimo, Vicente Soto man siya nag-assign. Ngadto ko sa Vicente Soto. Kay didto ra gid nako na realize ba nga importante di siya sa akong kinabuhi. Atubangan sa gate sa Vicente Soto. Dili man ko pwede makasulod kay wala ko'y ID. Wa may line exit. Tanan mga medical workers didto ra gyud. Hulat ko alas 4 pa lang kay di masipyat nga kada tan-aw na ko nga mugawas nga nakaputi. Ako gyud klarohon. Alas 4 nag-ulan man na. Didto lang gyud ko nagpabasa gyud ingon ang guard. Sir, pasilong sir kay nag-ulan. Dinhilang ko. Sir, panuhutan ka, bahala na. Dinhilang gyud ko. Ngano man na kay gipaabot. Sir, pasilong ko. Dili kay basig din ako siya makita ni gawas. Ang nahitabo, wala day sa didto ning uli siya sa ila. Nagabhian ko didto, nabasa pa ko, nakudman ko, wala day didto nga akong gipaabot. Ni uli siya, di na ko makontak tungod kay naka-block. Sige kog tawag, Facebook, cellphone, di gyud makontak kay naka-blocked. Mga batanon, ang Dios walay putol ang iyang communications nato. Pero doon nalay daghan mga panahon nga dili nato madawat ang komunikasyon sa Ginoo kay naputol na ang linyadas komunikasyon tungod sa daghan nga impluwensya sa kalibutan nga atong giduslit diha sa atong mga nahuna, mga kalibutanod kilayan nga mga butang nga nagbalda, nagpugong ug nagsalipod sa pakigsulti sa Dios sa ato nga kinabuhi. Your frontal lobe is the place where God speaks to you. Ayaw tuguti nga dunay makaguba sa tong frontal lobe kay magguba ang pakigdugtong sa Dios sa matag usa.
Study the Word of God and commit its precious promises to memory. Your frontal lobe is the real you. And that is where you choose yes or no, good or bad, right and wrong. Your frontal lobe is 33% of your brain. This suggests that you were made to think great thoughts, to love in lasting, meaningful relationships. You are made to enjoy an eternal destiny, to fellowship with God and experience everlasting joy. Mga batanon, you can choose a new direction in your life. Sa pagkakaroon nga mga hingkod pa kayong huna-huna, karon mao ang insakto nga panahon nga tuliro nato ang pakigdugtong sa Ginoo aron insakto ang ato nga padulngan, ang ato nga kaugmaon. Kung doon na may mga butang nga nakababag sa atong huna-huna, nakadaot sa atong panghuna-huna sa pakigdugtong nato sa Dios, this is the very right time nga atong pilion ang insakto nga dalan nga makapahimsog sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. And that is our prayer for this very day. Our prayer is that, thank you, Lord, for giving me a free will. Thank you for the trust you have placed in me. And help me to make the right choice daily. Mga batanon, kung mauni ang inyong kanang hangyo sa inyong kasing-kasing, ang inyong pangandoy, ang inyong handom, nga mas musuod kamo ngadto sa tilan sa Ginoo. Atong himuon ang pagbago sa atong pakigsaad aning orasa sa adlaw ng ipapahulay. Manindog kita alang sa pinasay nga pagampo. Atong ibutang atong kagalingon sa presensya sa Ginoo. Ginoong Dios nga makagagahom, ikaw ang tinubdan sa among kinabuhi. Amo ikaw nga gipasidunggan ining kaudtuhon. Sa pagpasalamat kanimo Ginoo, nga wala gayud ikaw magkulang. Sa pagpahimangno kanamo o Dios, sa pag-atiman, sa pagmatngon sa mga kalibutanon nga mga bagay nga nakapugong o nakaharang sa among nga pakigdugtong kanimo. Ang among pagpasalamat walay hunong. Kay walay hunong ang pagpadayag sa imong grasya ug kaluoy sa matag usa. Ginoo nining taknaa. Nakita mo ang kasing-kasing sa imong mga batan-on. Mga kasinatian nga managlahi, mga kagahapon nga managlahi, nakita mo ang ilang mga kaluya. Nakita mo ang ilang mga kahuyang. Kung mao kini ang nahimong babag Ginoo, nga nahimong maluya ang ilang pakigdugtong kanimo, niining taknaa Ginoo, naghangyo kami kanimo, nga ikaw magapanalangin kanilas mando sa Espiritu Santo, nga matudluan kami sa pagkinabuhi, sa pagkamatinumanon, pagkamasinulundon diha kanimo, ug sa pagtalikod sa mga bagay nga maoy nakadisturbo sa among espirituhanon nga pagpangalagad. Tabangi kami Ginoo nga mabago nga mong pakigsaad diha kanimo, nga matalikdan na ang mga butang nga nakaiban ug nakahulip sa imong nga lugar ug panahon sa among nga pagsimba. Pasayloon mo Ginoo ang among mga kalapasan. Dawata kining among mga pag-ampo, pinaagi lamang sa matamis nga ngalan ni Kristo Jesus nga mong manluluwas. Amen.